natin. Uy, kuya, ano problema? Okay ka lang ba? Wala na kasi ang pera eh, tsaka taas ang mga bilihin ngayon. Totoo lang, grabe na yung inflation rate niya. Ay, Kaya nga dapat pinapailan nila yung patakaran pananalapi. ha? Ano yung patarang pananalapi? Gusto niyo ba malaman kung ano yung patarang pananalapi? Sige. Ang patarang pananalapi ay isang sistema na pinaiiran ng pamahalaan sa pamamagitan ng Bangko Sentral upang makontrol ang daloy ng pera sa ekonomiya. Oh, that's Ngunit, bukod sa patarang pananalapi, ay meron din tayong tinatawag na sektor ng pananalapi. Ha? Anong mga yun? Ang sektor ng pananalapi ang namamahala sa paglikha, pag-supply at pagsasalin-salin ng salapi sa ating ekonomiya. At alam nyo ba na may tatlong uri ng sektor ng pananalapi? Ano naman mga yun? At para malaman nyo ay sundan nyo ako. Ano yung unang sektor? Ang unang sektor ng pananalapi ay ang institusyong bangko. Ito ay kung saan tumatanggap sila ng labis na salapi at nagsisilbing tagapamagitan sa mga nakakailangan sa salapi. Merong 4 na uri ng bangko. Ito ay ang gift, commercial, specialized at rural. Ano naman yung pangalawang sektor ng pananalapi? Ang pangalawang sektor naman ng pananalapi ay ang institusyong di bangko, kung saan kumukuha ng kontribusyon mula sa mga kasapi, papalaguin at mula ibabalik sa mga kasapi sa tamang panahon. Ang example nito ay ang mga ganito. Ano naman ang pangatlong sektor ng pananalapi? Ang pangatlong sektor ay ang regulators, ang nagpapatupad ng mga batas at ng regulasyon. May 4 na uri ito. Ang una na doon ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang pangunahing institusyon naglalayo na panatili ang katatagan at halaga ng salapi. Ang pangalawa naman ay ang Philippine Deposit Insurance Company. Ito ay nagbibigay protection sa mga depositors. Pangatlo din naman ang Securities and Exchange Commission. Sila ang nagre-register sa mga kumpanya sa bansa. At panghuli ay ang Insurance Commission na masiwa sa mga negosyo ng pansiguro o insurance businesses. Alamin naman natin kung ano ang mga gamit ng salapi. Una sa listahan ay ang medium of exchange. Ito ay mga instrumento na ipinapalit sa produkto o serbisyo. Ikalawa naman ay ang unit of account. Ito naman ay ang pamantayan ng halaga. Tatlo naman ay ang store of value. Kung sa pangalawa ay may pamantayan ng halaga, dito sa store of value ay tinatago ang halaga. Expansionary money policy o ang maluwag na patakaran sa pera ay kapag ang Bangko Sentral tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagdadagdag na supply ng pera upang palakasin ang ekonomiya. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng una ay ang pagbaba ng mga interest rates, pangalawa ay pagbili ng mga securities ng mga gampanan, at ang pangatlo ay pagbababa ng mga kinakailangang reserba. Sa contractionary money policy naman o may fixed na patakaran sa pera ay kapag ang Bangko Sentral tulad ng Bangko Sentral sa Pilipinas ay nagbabawas ng pera para kontrolin ang inflasyon. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagtaas ng interest rate, pagtaas ng mga kailangang reserba at pagbenta ng mga securities at securities ng gampanan. Ate, samahan mo na kami kumain. Diyan ka naman eh. Ha? Paano naman nangyari yun? Tsaka saan tayo kukuha ng pera pampagamot yan? Transfer? Ano naman? Kanina yan. Ano? Paano tayo kukuha ng mga pagkain natin? Kung mawawala ka! Tsaka sino magtutustos sa pamilya na to upang mabuhay tayo? Ano ba tingin niyo sa akin? Bulog ang pera? Alkin siya? Nagtatay pa ako ng pera dito? Nakakatawa ka talaga. Ate! Ikaw ba may karapatan magalit? Bakit? Ano bang inapang gusto ba yung
Anong problema na dinadala mo? Dito? Ako kaya problema sa'yo? Ha? Kung wala ka, wala kaming problema. Kung wala ako, tignan mo yung pinaproblema niyo tayo. Imbis na ako yung alalahanan niyo kasi mamamatay na ako. Ano pinaproblema niyo? Yung pagkain natin, di ba? Yung paggastos na araw-araw. Galing mo talaga magpatawa, no? Kuya, naman muna kayo mag-away. May insurance pa naman si ate. Huwag kayong mag-alala. Pag namatay ako, magkakaroon tayo ng 10 million insurance. Kaya ikaw, huwag ka nang magsabi na puro problema lang ang ambag ko dito kasi wala ka namang napoprovide sa pamilyang ko. Minsan ang buhay sadya pa itong makulay. Mayroong saya, may lungkot din itong dala. Parang hangin na darama, pero di naman ito nakikita. Tulad sa dilim, hanap ko'y liwanag din. Ako'y nagtataka na iba ang aking nadarama. Buhay ko'y nagkagulo, wala nang ika'y iwanan ko. Nangangarap na sana'y kaya kong ibalik ang kahapon at di na muling magkamali. 2, 1, go! Kuya, huwag naman muna kayo mag-away. Meron pa namang alaman si ate. Ano alam? Huli ay pagpili, ay mali! Ay mali! Mali! Mom! Ayaw! Ano po yung iniisip niyo sa akin? Ano yun? 3, 2, 1. Ano ba ako dito sa pamilyang to? Alkansya? Hulugan ng pera? Ano, nagtatay pa ako ng pera sa inyo? Wow, ate ah. Ikaw pa may karapatan mag- Bakit? Talaga? Ano ba ang napag sa pamilyang to? Inamba! Puro problema ka na lang! Talon mo nga niya! Talon na! Meron po sana akong gustong aminin sa inyo. Kuya, huwag na kayo mag-away. Meron namang insurance si ate. Hoy, talon mo din.